Gusto ko talagang makaharap si Congressman Barbers, si Dan Fernandez, si Congressman Eduardo, at iba pa, upang pamukha sa kanila, ginagawa niyo pa talaga yung mandato na pinagkaloob sa inyo ng taong bayan. Nanginginig ako bilang isang dating alagad ng batas. Gusto ko talaga silang sampalin ng katotohanan. Bakit? May nabago ba sa buhay namin kaysa sa mga buhay ninyo ngayon? Saan galing yung mga ginagastos ninyo? Saan galing yung mga suot-suot ninyo? Yung mga sasakyan yung bulletproof? Yung mga alahas ninyo? Yung mga suot-suot ng mga asawa ninyo? Ng mga kapit ninyo? Yung mga pamumuhay ninyo? Saan galing? Ikukulong ninyo ako? Sige, walang problema sa akin yan. Pero, sisiguruhin ko, kakalagkarin ko kayo at ilalantad ko ang lahat ng katarantaduhan nyo sa sambayan ng Pilipinas. Ako po si dating PIDEA agent Jonathan Morales. Alam nyo, napakatagal kong inantay yung pagkakataon na ako ay maimbitahan diyan sa House of Representatives. Subalit, talagang yung mga pagkakataon na yun, dumating ako doon sa punto na talagang seryoso ako pinausap ng aking abogado na si Atty. Vincent Badong. Ang tapang, kahit kailan, pwede mong ipakita. Subalit, depende sa laban na pupuntahan mo. Sa mga pagkakataong katulad nito, kung saan yung kalaban natin ay hindi lumalaban ng patas. Nagtatago ang mga ito sa kapangyarihan, taglay ng legislative power. Ginagamit nila yung kapangyarihan ipinagkaloob ng ating saligang batas. Kapangyarihan siyang sisiin sa karapatan ng lahat ng Pilipino. Bagamat nag-aagaw yung damdamin ko at doon sa maganda at legal na suhisyon ng aking abogado, napagpan sa kalooban ko, sinunod ko siya at ganun din ng konsensus ng karamihan sa mga kasama ko. Gusto ko talagang makaharap si Congressman Barbers, si Dan Fernandez, si Congressman Eduardo, at iba pa, upang pamukha sa kanila, ginagawa niyo pa talaga yung mandato na pinagkaloob sa inyo ng taong bayan. Nanginginig ako bilang isang dating alagad ng batas. Gusto ko talaga silang sampalin ng katotohanan. Bakit? May nabago ba sa buhay namin kaysa sa mga buhay ninyo ngayon? Saan galing yung mga ginagastos ninyo? Saan galing yung mga suot-suot ninyo? Yung mga sasakyan yung bulletproof? Yung mga alahas ninyo? Yung mga suot-suot ng mga asawa ninyo? Ng mga kapit ninyo? Yung mga pamumuhay ninyo? Saan galing? Kami, ako, nagpapakamatay, nakikipagbarilan, umaharap sa pala, umaharap sa pangalit para sa bayan. Kayo, anong ginagawa ninyo? Di ba?
Anong ginagawa ninyo? Ikukulong ninyo ako? Sige, walang problema sa akin yan. Pero, sisiguruhin ko, kakalagkarin ko kayo at ilalantad ko ang lahat ng katarantaduhan nyo sa sambayan ng Pilipinas. Yan ang gusto ninyo, hindi ba? Ako lang at kaming mga vloggers ang kaya ninyo. Bakit hindi nyo imbestigahan si Bongbong Marcos? Bakit hindi nyo imbestigahan si Risa Marcos? Puro kayo sindikato. Mga ipokrito kayo. Nakakaninig kayo ng laman. Nakakaninig kayo talaga ng laman. Ako, umaamin ako ng tao na napapatay ko. Kaya nyo bang gawin yan para sa bayan? Alam nyo, sa totoo lang, pagka nakikita ko yung ganito, yung kinakaya-kayanan ninyo, yung sambayan ng Pilipino na nagpapasweldo sa inyo, nang liliit ako. Nang liliit ako. Malayo ito sa pinalumpaan natin nung tumanggap tayo ng trabaho sa gobyerno. Nangako tayo sa sambayan ng Pilipino na ipaglalaban natin ang kanilang karapatan. Pero asan kayo ngayon? Nasaan kayo ngayon? Kayo sana ang inaasahan namin na tatayo sa unahan namin. Ipagtatanggol ang saligang batas. Pero ano ngayon? Wala. Kinakatakutan nyo, amin! Bakit? Meron dyan mga dating pulis, mga dating military. Asan kayo ngayon? Naging politiko kayo. Magnanakaw na nga kayong doon. Magnanakaw pa rin kayo ngayon. Makaliman! Pilit tayo, usalan tayo, wala na tayong laban na maipapanalo kay Rano. Malapit na po ang eleksyon, gusto nila tayong patahimikin, gusto nilang i-impeach si VP Sara, gusto nila tayong patahimikin. Meron tayong issue sa budget, kaya pinagpapaliwanag na po ngayon ng Supreme Court yung mga involved na mga tao dyan sa ating budget na direktibo, kaya gusto nila tayong patahimikin. Nanghihingi tayo ng drug testing, tinatanggihan tayo, hindi daw yun, o ano daw, hindi daw konektado yun sa public office and the public trust. At ayun na nga, yung fake news na 20 pesos na bigas, yung hindi pumapasok, hindi walang baril sa KOJC, nanggaling po tayo yan. Actually, yan nga yung isa sa hinihingi natin. Napakaraming paglabag sa karapatang pangtao dyan sa 16-day na pananatili nila dyan sa compound ng KOJC. Pero hanggang ngayon, wala tayong narinig na statement tungkol sa kanila. Pero ang sama-sama ng loob nila na namura sila ni Joey na isang taxpayer at isang citizen ng Pilipinas na nire-represent dapat nila. We're supposed to be the representative of the people. Ayun po dapat ang boses ng taong bayan sa Kamara. Dapat po nakikinig po kayo sa mga tao na nire-representa ninyo. Tulad ng sinabi ni Sir Mark, kaya po kami pinafollow ng daan-daan libong mga Pilipino kasi pare-parehas po kami ng opinion, pare-parehas po kami ng nararamdaman, pare-parehas po kami ng pinanggagalingan. Ngayon po, pinagsama-sama nyo kami, good luck sa inyo. Thank you very much. So, magandang hapon po, Old School Pinoy, Aaron Peña. So, ito may sinala kasi lahat na sabi na nila. Ito kasing TRICOM, kanina, halata naman na talagang isa lang yung gusto nilang mangyari sa amin lahat. Ikulong kami, patahimikin kami hanggang matapos siguro ang eleksyon. Wala silang ibang purpose dito, kundi sirain kami, mabuhin kami. Pansinin nyo, meron tayong crisis, food crisis on rice. Ang sagot nila, vloggers hearing for fake news, pogo,
at saka itong narco. Dahil dyan sa mga issue na yan, hinanapan pa ako ng asawa ko kung nasan daw yung binabayad sa akin ng narco at ng pogo. Grabe! Eh halos wala na kami makain. Wala nga pang-hotel sa Davao to, binigyan pa ng pang-hotel. Ano pa ng pang-hotel dito sa Davao? Hindi, tama yun ha. Pero yun nyo, yung Davao, nung nagpunta ko, inutang ko pa yan. Tapos kung wala kami pang-hotel, binigyan na kami ng banateros. Pero yun nyo, tapos itatag nila ako. Ako na lang muna. Sa ganyan narco, seryoso kayo? Hindi kami duwag. Hindi lang kami tanga na magpapauto sa trap nyo para matuwa kung sino man yung nagpapagalaw sa inyo. Napakadali kasi ang hirap kasi dito sa mga honorable na to. Binasagan nyo kaming narco, binasagan nyo kaming pogo, vloggers. Tapos ang gusto nyo pagdating namin sa Tricom, kami ang magpapatunay na hindi. Eh baligtad, dapat kayo ang nag-aakusa, kayo ang maglabas ng ebidensya. Ginagawa nyo kami taas. Yan ang gusto nyo kasing mangyari sa mga Pilipino. Maging mangmang para mahawakan yung kapangyarihan hanggang magpantay yung mga paa nyo, mga buwakan ng inyong sorry. Hindi, nakakapingan kasi. Tapos eto, sasabihin nyo kami yung mga paid vloggers. Diyos ko, alam natin lahat kung sino ang mga bayaran. At ang grabe pa, yung mga dating walang-wala na ngayon ay humihimod ng mga puwet nyo, naninilaw na ang katawan, may mga bago pang sasakyan. Nakita nyo kami, magkakahiwalay kami. Alam nyo, masyado kayong balat sibuyas. Hindi naman kami lumuhod sa inyong mga congressman para tumakbo kayo at mapunta kayo sa pwesto nyo. Kayo ang nanligaw sa taong bayan. Kayo dapat ang magprotekta sa amin. Ngayon, kung nasasaktan kayo, dahil doon sa mga pambabatikos namin, kayo rin ang may kagagawan yan. Pero ngayon, magsusuot kayo ng mga Rolex.